Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman. Ako nga pala si Ginoong Tracy Aldon Rosario o pwede niya akong tawaging Teacher Tracy. Ang paksang ating pag-uusapan sa araw na ito ay may kinalaman sa isyong panlipunan na karaniwan nating nararanasan. At ito ay ang unemployment. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay narito ang ating layunin para sa araw na ito. Isa sa ating layunin sa araw nito ay ang mga mag-aaral ay dapat na magkaroon ng pangunawa sa sanhi at implikasyon ng mga lokal at pandaigdigang isyong pang-ekonomiya patungo sa pagkabit ng pambansang kaunlaran. At ang pangalawang layunin natin ay ang mga mag-aaral ay natataya ang implikasyon ng unemployment sa pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya. Ngayon na natapos na natin tukuyin kung alamin ang layunin natin para sa araw na ito, ay tutungo. Ayon sa statistika, ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas ay nasa 2.21 million o 4.4% noong Agosto taong 2023. Sa buong bansa, ang National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na unemployment rate na umaabot ng 7.2%. Ngayon ay alamin natin kung ano ang kahulugan ng unemployment. Ano nga ba ang unemployment? Base sa definisyon nito, ang unemployment ay isang sitwasyon o kalagayan na kung saan ang bahagi ng lakas paggawa ay walang trabaho ngunit naghahanap ng maaaring maging trabaho. Ang konsepto ng unemployment ay tumutukoy rin sa sitwasyon na kung saan ang bahagi ng lakas paggawa ay walang trabaho kahit na sila ay may pinag-aralan at sila ay pasok naman sa kinakailangang mga kwalifikasyon. Ngayon na nalaman na natin ang kahulugan ng unemployment, ay magtungo naman tayo sa mga iba't ibang uri nito. Meron tayong 4 na uri ng unemployment. Meron tayong frictional, cyclical, seasonal at structural. Magtungo muna tayo sa frictional. Ano nga ba ang frictional na uri ng unemployment? Ang frictional na uri ng unemployment ay isang kalagayan o sitwasyon na kung saan ang tao ay naghahanap o naghihintay ng bagong trabaho. Karaniwang sanhi ng frictional na uri ng unemployment ay ang kawalan ng impormasyon tungkol sa trabaho o mga pagbabagong kinakailangan upang matugunan ang pangangailangan ng merkado. Isa pang uri ng unemployment ay ang cyclical. Ang cyclical na uri ng unemployment ay isang kalagayan o sitwasyon na kung saan ang trabaho ay nakabase sa business cycle. Halimbawa na lamang kapag mahina ang negosyo o industriya, mas malaki ang bahagi ng lakas paggawa ang makararanas ng unemployment. Kapag mayroong economic downturn o recession, madalas na tumaas ang bilang ng mga nawawalan ng trabaho dahil sa pagbawas ng produksyon at pangangailangan. Ang pangatlong uri ng unemployment ay ang seasonal. Ang seasonal na uri ng unemployment ay isang kalagayan na kung saan ang trabaho ay partikular lamang sa ilang panahon o okasyon. Halimbawa ay ang mga manggagawang namumundok o nagtatrabaho sa industriya ng turismo ay maaaring mawalan ng trabaho pagkatapos ng season. At ang panghuling uri ng unemployment naman ay ang structural. Ang structural na uri ng unemployment ay isang kalagayan na kung saan ang trabaho ay nawawala dahil sa mga pagbabago sa teknolohiya o panlasa ng mga mamimili. Halimbawa na lang ito ay ang pagtaas ng pangangailangan sa trabaho may kasanayang technical habang mababa ang demand para sa mga trabahong hindi technical. Sa puntong ito ng ating talakayan ay may inanda akong aktibidad. Ito ay pinamagatang 3 things and 1 word. Ang inyo lamang gagawin ay yung hulaan kung anong mga salita ang tinutukoy ng mga larawan o icon na inyong makikita sa screen. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 segundo sa bawat item para sa aktibidad na ito. Handa na ba kayo? Mukhang handa na ang ating mga mag-aaral. Halina at sagutan na natin ang aktibidad. Unang item ay tumutukoy sa migrasyon.
item naman ay tumutukoy sa pamilya. Okay, ang pangatlong item ay tumutukoy sa edukasyon. At ang panghuling item, ano kaya ito? Ay tumutukoy sa ekonomiya. Okay, ang tinutukoy na mga salita sa ating aktibidad ay ang migrasyon, pamilya, edukasyon at ekonomiya. Sa tingin ninyo, ano kaya ang koneksyon nito sa unemployment? Magaling! Ang mga salitang ito ay konektado sa mga epekto ng unemployment. Paano nga ba nakakaapekto ang unemployment? Ano-ano ang mga epekto nito sa migrasyon, pamilya, edukasyon at ekonomiya? Magtungo muna tayo sa migrasyon. Paano nakakaapekto ang unemployment sa migrasyon? So isa sa mga maaaring epekto ng unemployment ay ang migrasyon. Kapag ang mga individual ay nawalan ng trabaho sa kanilang lugar, ay maaaring magpasya na lumipat sa ibang lugar o bansa. Paano naman kaya nakakaapekto ang unemployment sa pamilya, edukasyon at ekonomiya? Nakakaapekto ang unemployment sa pamilya kapag ang kakulangan sa trabaho ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pamilya dahil sa kakulangan sa kita. Maaari ring magkaroon ng tensyon at stress sa loob ng pamilya dahil sa kakulangan ng financial stability at uncertainty sa hinaharap. Nakakaapekto rin ang unemployment sa edukasyon kapag ang pamilyang apektado ng unemployment ay maaaring mahirapan sa pagtustos ng edukasyon ng kanilang mga anak at ang bawat miyembro ng pamilya na nawawalan ng trabaho ay maaaring hindi makakuha ng sapat na pondo para sa mataas na kalidad ng edukasyon. At nakakaapekto ang unemployment sa ekonomiya dahil ang unemployment ay maaaring magdulot ng pagbaba ng konsumo sa ekonomiya dahil sa kakulangan ng disposable income ng mga pamilya. Maliban dyan, ang pagbaba ng antas ng trabaho ay maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon sa ilalim ng ilang industriya na maaaring magdulot ng mas mababang paglago ng ekonomiya. Ang mga epekto ng unemployment ay malalim at maaaring magtaglay ng long-term na implikasyon. Ito lamang ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpaplano at implementasyon ng mga pulisiya na naglalayong maisan ang epekto nito sa pamilya, edukasyon at sa pang-ekonomikong kaunlaran. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana ay mayroon kayong nakuhang mga kaalaman at ideya sa mga konseptong ating napag-usapan. Muli, ako nga pala si Ginoong Tracy Rosario, or pwede niyo akong tawagin Teacher Tracy, na nagpapaalala na magbasa para sa ikabubuti ng masa. Hanggang sa muli!